Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 26th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy Pilat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Macala for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Tumahimik ko kayong dalawa. Tayo ay mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Hesukristo, ngayon pong araw ay muling nagtitipon-tipon ang lahat para sa pagpupulong ng suliranin ng taong bayan. Naway niyo po kaming gabayan, maging maayos at mapayapang matapos ang pagpupulong na ito. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapalang ibinibigay niyo sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at magiting nating awitin ang ating pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magiliw, pearls ng silangan, agap ng puso, sa dilim mo'y buhay, lupang inirang, kuya ka ng mahitin, sa mandulupin, di ka masisingil, sa nalagat tulog sa simulan, sa langit mong panggaw, ay nalagan tulad, awis sa pagkaya minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na naghihingi, ang lutuin at araw na kailan pa may di magtitingin. Tumanang araw ng walhating pasinta, buhay langis sa piling mo. Ang bigaya ng ay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Good morning, everyone. We now proceed with our privilege. Honorable Morada, you are recognized. Magandang umaga, Madam Chair, at sa ating mga kasamahan. Madam Chair, tayo po ay nag-ikot sa ating mga kababayan at nakiramay. Meron po akong na-encounter na isang mother or lola ng isa sa ating kababayan na pumanaw. At siya po ay overseas Filipino worker na nagtrabaho po sa Israel for 30 years. Actually, more than 30 years. Sa loob po ng more than 30 years na kanyang pagiging isang overseas Filipino worker or OFW, 2 beses lang po siya nakauwi ng Pilipinas at makasama ang kanyang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, siya po ay for good na
dito sa ating bansa, sa Pilipinas, at magre-retire na siya bilang isang OFW. Ang kanyang sakripisyo para maitaguyod ang kanyang pamilya, makatapos lahat ng mga anak at mga apo ay hindi mapapantayan ng anuman. At naisip ko po, Madam Chair, na baka pwedeng parangalan ng City Government of Lipa at ng Sangguniang Panglungsod, lahat po ng OFW or overseas Filipino workers na magre-retire na o magfo-for good na dito sa lungsod ng Lipa at sa ating bansa. Naulit ko na rin po, na-open ko na sa ating mayor yung idea at gusto ko lang po sana maipa-refer sa Committee on External Affairs para makausap natin ang OWA, makuha natin yung data ng lahat ng mga registered na Lipeños na OFW na mag-stay na po dito sa Lipa for good at magre-retire na sa kanilang trabaho para po mabigyan din natin ng recognition at parangal ang kanilang sakripisyo, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa Lipa, pero sa bayan ng buong Pilipinas. Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat. Sandali lang po. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Migrant Workers and External Affairs. Lead committee will be the Committee on External Affairs. Madam Chair, kung natatandaan ho na sangguniang ito, matagal-tagal na rin ang panahon na kung saan ho ang inyong abalingkod, tumindig ho dito. At siya ho'y nagmungkahi na magkaroon ho tayo ng OFW desk na kung saan ho yung ating mga kababayan na nag-abroad at na may problema ay magkaroon ho ng solusyon at may isang opisina na siya hong hahawak dyan. Katulad nga ho na sinasabi ho, maganda ho yung panukala ni Consel Mikey na bigyan natin ng pagkilala ang mga kababayan natin na nagtrabaho abroad at ngayon nga ay nagre-retiro na para ho makita nila na tayo naman dito sa lungsod ng Lipa ay kumikilala sa kanilang mga ginawa. Kaya nga, Madam Chair, gusto ko lang itanong, ano nagaho kaya ang status na at noon nung akin hong proposal na magkaroon ng OFW desk. Magaling ho yun. Ang proposal ho, bigyan natin ng pagkilala, ay paano yung ating mga kababayan na nangangailangan naman ng tulong ng mga national offices na may mga kamag-anak, may problema sa abroad, o yung mga nag-abroad na may problema naman sa mga employer o may problema sa mga national agency. Kaya, Madam Chair, siguro, isama na rin yun sa pag-aaral o pa sa ganoon, tayo dito sa lungsod na Lipa ay makilala na tayo tumutulong talaga sa ating mga kababayan na nag-abroad, Madam Chair. Okay po. That is noted. Any other privilege? Honorable A.A. Bautista, you are recognized. Good morning po, Madam Chair, and sa lahat po na kasama natin today. Madam Chair, we received a letter from the Honorable City Mayor requesting for a passage of a resolution to enter into a memorandum of agreement with G-Exchange for the launching of its program called DigiCities, Building a Transformative Digital Nation. Madam Chair, may I request to be it referred to the proper committee po. Matter brought up is referred to the Committee on IT. Privilege, Honorable Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, meron lamang po tayo nakausap na taga-Tangway Labak po kung saan sila po ay under ng BAPA. Madam Chair, kung natatandaan po natin, nung first term po natin, ay inaayos po natin yung BAPA at yung BATELEC na mapapunta na po sa BATELEC yung BAPA. And last, kung tama pa po yung pagkakaalala ko bilang dating committee chair po ng Public Utilities, ay on process na po yung pagkuha po ng BATELEC sa BAPA. And ngayon po, Madam Chair, ay hindi na po natin alam kung ano po nangyayari. Pero nito pong mga nagdaang araw po, Madam Chair, ito pong si Bagyong Karina ay isa po sa naging cause din kung bakit po yung BAPA po natin ay 3 araw na pong walang kuryente at yung mga consumers po ang may kailangan bilhin na item para po doon sa kanila pong kuryente, Madam Chair. So, nais lamang po natin na maiparating sa committee chair at isang guni din po sa BAPA kung ano na po kaya yung nagiging process or action po
para po dito sa makuha po ng Batelec yung BAPA, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Teka, Madam Chair. You are recognized. Madam Chair, ay natatandaan ko I conducted a committee hearing regarding on that particular subject matter at ang pinagkasunduan ho ay kukunin na nga ho ng Batelec ang BAPA. Ang alam ko ho, tapos na iyon. Kaya ho, hindi na bumalik ang mga taga-Tangway. Alam ko, satisfied na dahil during the committee hearing, nagkaroon ng, sabi ho ng Batelec ay mga ilang araw daw lamang at aayusin ho nila sila lang yung madaming Yes, Madam Chair, natatandaan ko, yun, matagal na yun. Oo nga po. Madam Chair, unfortunately po, hindi pa po nagkakaroon ng transfer po ang BAPA to Batelec. That's why lumapit po ulit sa atin ang taga-Tangway kung saan nga po ay nice po nilang iparating na hindi pa po nangyayari yung atin pong nagawang committee hearing ni Consel Merlo. Ano po? Oo nga, ilipat na natin sa Comeralco, Aboitiz, or saan? Kung pwede po, Madam Chair, wala po problema. Off the record. Sige, di ba tatawag ulit tayo ng isang pagbubulong para sa bagay nun. Ang alam ko talagang okay na't binigyan lang sila ng 3 araw daw para ma-prepare yung... Last time kasi, Madam Chair, nung tinurn over po natin kay Consel Merlo, nitong second term po natin yung public utilities, nandun na nga po sa usapan na yon na on process na po si Batelec kay BAPA para ma-transfer. Pero nung nag-committee hearing nga po si Consel Merlo, yun po yung naging result. Pero up to now po, Madam Chair, BAPA pa rin po yung sa Tangway Labak po na So, 3 tagal na araw ngayon. na daw po na walang kuryente at sila pa daw po yung may dapat bilhin na item para po doon sa kanila po. Akin yung papatawag huli natin. Thank you so much. Any other privilege? Wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Gozos, you are recognized. Madam Chair, with the permission po ng Chairman ng Good Government, may I request to be dispensed the reading of the minutes of our regular session dated July 10, 2024 and July 17, 2024, and the same be approved. Any second? Seconded by Honorable Manalo, Lina, Silva, Umali, Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Silva, you are recognized. Honorable Silva, you are recognized. Sa Chairman of Public Utilities, Madam Chair, with regard to Committee Report number 2024-002, Madam Chair, I move that this committee report be adopted. Any second? Seconded by Honorable Umali, Lina, Makala. Discussion, Honorable Gozos, you are recognized. Madam Chair, unang question po, ano po ba yung My Taxi PH Grab? Madam Chair, ito ho yung parang yung ating inaprubahan kung saan ho ang gagamitin ho yung mga franchise tricycle na para ho mangyayari, may apso sila na gagawin at yung pasahero, hindi tatawag lang ho doon, mag-re-register para padadalan ho sila ng tricycle. So, para pong angkas, para pong yung mga Grab taxi sa Manila, para pong tricycle naman. Pero Madam Chair, ang second pong question, ilan na po ba yung naaprubahan natin ganito dito po sa atin sa Sangguniang Panglungsod? Ang alam ko, isa pa yata ito aprubahan natin yung angkas yata. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, Padalwa yata Madam lang Chair, ito.
nung pong second term ko po, nung 2019 up to 2022, meron na po tayo mga inaprubahan na gantong mga apps. Ang chairman po yata ng Public Utilities ng AC Consialas PAI. Ang inquiry ko lamang po, kasi sa dami na rin po nating naaprubahan na ganitong mga klaseng apps, ang inquiry ko po ay, ito po ba ay ginagamit po ng mga tagalungsod ng Lipa? Anong ibig sabihin? Kung hindi po kasi ako nagkakamali, meron na rin po, hindi pa po kayo konseluli nung panahong yun, 2019 to 2022, meron po kaming ilang apps na ganito na naaprubahan dito sa Sangguniang Panglungsod. Ang tanong ko po ay kung ito po, yung po bang mga apps na yun, ginagamit na rin po dito sa atin sa lungsod na Lipa o hindi rin po? Hindi ko alam, basta ang alam ko. Honorable Toledo, you are Ito pala recognized. previous chairman. Madam Chair, doon po sa first term po natin as chairperson po ng Public Utilities, yes po, meron po tayong dalawang application for tricycle na inaprubahan po dito. Pero, Madam Chair, yun pong dalawang yon ay hindi po na-execute dahil yun pong mga owners po ng mismong application itself, nakita po nila na hindi po magiging successful siguro yung kanilang application. Kaya po, nung trial po, Madam Chair, nagkaroon sila ng trial, then kumuha sila ng certification dito na same with mytaxi.ph, pero hindi po nila tinuloy, Madam Chair. That's why wala po tayong nakikitang application nung dalawa pong tricycle app. Kasi po, Madam Chair, kaya ako lang po tinatanong, ang akin naman po ay baka po magkaroon po tayo ng kalituhan. Kasi normally po, pag ganito po mga apps na mga sasakyan, may additional fees po ito na ibinibigay doon po sa sasakay. Actually, madami na rin po nagre-reklamo regarding po sa pamasahe. So, kung ito po ay mag-a-apps pa po yung mga tao, mas lalo pong mamahal yung babayaran nila nung gagamit ng apps. Ang inquiry ko rin po, Madam Chair, magkano po ba magiging first payment nung gagamit ng apps? Unang tanong ay, ito ho naman ay depende ho sa sasakay. Dahil may additional hong gastos ito, pero ang kapalit naman ho nito, base ho sa amin pagdinig ho, ay safety ho ng pasahero. 15 pesos po, 10 piso para doon sa kumpanya, at 5 piso po ay para doon sa tricycle driver. So, additional na 20 pesos po. 15 pesos po dun sa may-ari ng apps. Hindi ho. 15 pesos ang dagdag sa pamasahe, 10 pesos yung sa may taxi grab sa kumpanya, at yung piso ay 5 piso ay para sa driver. On top po yun, Madam Chair, dun sa inaprobahan nating Fermitex value dito sa lungsod. Ano pa? On top po iyon, nung Fermitex value na inaprobahan po natin dito para sa tricycle. Ang tawag doon, booking fee daw. Yun. Madam Chair, booking fee. Booking fee. Paano po ito magiging advantageous dun po sa gagamit ng apps? Ay, safe po siya dahil tatawag lamang, dadating na at alam nila, monitor nila kung saan dinala ang pasahero, kung saan nagpunta. Ayun po ba, Madam ayun naman yung, sabi ko nga, baka hindi rin tumuloy sila dahil barat ang mga Tagalipa. Hindi naman, no? Oo. Sa tunay na Madam buhay. Chair, ang akin po inquiry, kung safe po ang mga sa gagamit nitong apps na to, naka-insured po ang pasahero. In case po na magkaroon ng aksidente, ang pasahero po ay insured. Paano po yung insurance na sinasabi po nila mangyayari? Doon daw sa 15 pesos, na 10 pesos para doon sa kumpanya, ay insured daw ho ang pasahero at saka ang driver. Ano pong klaseng insurance kaya, Madam Chair, yun? Yung po ba kaya yung normal po na TPL o iba pa po klaseng insurance kaya yung binibigay nila sa pasahero? Hindi ko na ho tinanong kung anong klaseng insurance, basta mahalaga doon, may seguridad ang ating mga pasahero, secured sila, at yun ay mangyayari dahil magkakaroon ho bali ng
Tatlong agreement yon. Agreement between the government at the may taxi, yun yung sa kumpanya, at yun yung kumpanya, at yun yung sa tricycle driver. Ngayon, ang mangyayari ho doon, ang makakaalam lamang ho kung ano mangyayari sa pasahero ay yung driver. At saka yun ho. Kung magkakaroon po, Madam Chair, ng agreement between the owner ng apps at yung driver ng tricycle, ito po ba ay masasabi po natin na magiging empleyado po ng may taxi Grab? Hindi po sila empleyado. So ano po yung magiging agreement between the may taxi and doon po Hindi, sa yun yung tricycle paggamit driver? ho nung apps at yun pagbibigay noong yung mga account yata, baga. Oo. So kung Madam Chair, kung yung pong ating pasahero ay kung ang sinasabi po nila ay may insurance, kahit po hindi pa po na-clarify kung ano po klaseng insurance yung ibibigay. Kasi kung yan po ay normally na TPL lang din po, bibihira pa po kasi ako nakarinig dito sa atin na sakay po ng tricycle na nakapag-claim po ng insurance from TPL. Pero ang tanong ko din po, Madam Chair, yung po bang driver, insured din po kaya? Siguro dahil papasok ngayon sa agreement ho nila. Magkakaroon ho sila ng agreement ang tricycle driver, owner at yun ang kumpanya. Yun ang tinanong namin para sa security ng driver at ng mga pasahero. Pero wala hindi pa rin naman natin pwede pabayaan ng mga tagalipa. So, pero wala pa rin pong assurance kung ano pong klaseng insurance yung Hindi ko ibigay na nga doon ho sa driver. tinanong, pero ang alam ko ho, secured ang ating driver at ang ating pasahero. Kaya ako lang po kasi tinatanong para lamang din po masigurado kasi po tayo po mag-a-approve ng apps na to. So at least po pag may nagtanong po sa atin, ito po yung sinabi nila, at least po may assurance po tayo na ito pong klaseng gantong insurance yung ibibigay doon po sa tricycle driver and doon po sa passenger ng tricycle. Kasi po kung TPL lamang po ang pagbabasihan, wala pa po ako naririnig na nakapag-claim ng TPL galing po sa aksidente po sa tricycle, Madam Chair. Siguro i-recommenda ho natin dito sa may tax, ayun sa kumpanya, na bigyan ho tayo ng kontrata, padala na sa ganyan, ng kontrata ng noong driver at saka ng pasahero. Ay, ng kontrata ng kumpanya at ng pasahero. Madam Chair, kung magpapadala po ng kontrata, baka po pwedeng postpone muna po natin yung approval until such time po na mabasa po natin yung kontrata para lamang po to make sure na safe po lahat ng mga tagalipa na gagamit po ng apps na yun. Yun. Mangyayari yun. Amenable po ba kayo? Okay lang po Kung sa inyo. amenable po kayo na wag na muna po natin aprobahan today at antayin lang muna po natin yung kontrata It's up to the council. para lamang po magpagbasihan natin kung okay nga po talaga yung Ari ho ang kontrata. Ha? Siguro, aprobahan muna natin ito bago natin kunin yung kontrata nila. Bakit sila magkakaroon agad ng kontrata kung hindi pa natin na-aprobahan ito? Madam Chair, ulitin ko lang po, hindi naman po ako nagsabi na tingnan muna po natin yung kontrata between the tricycle drivers and the owner ng apps. Hindi, akin nga yung akin yung inirekomenda. Ang akin lamang po kasi, safe ang ating tao. once po na naaprobahan po natin to na wala po tayong nakakitang kontrata between the tricycle driver and the owner of the apps, mas may hirapan pa po tayong habulin pa po ang mga to kasi nag-ooperate na po sila. So para po sa akin, mas maganda po sana na makita po muna natin yung mga sinasabing kontrata between the tricycle driver and the owner ng apps and makita po natin kung ano pong klaseng insurance ang bibigay sa kanila bago po natin na-aprobahan ito para po bago naman sila mag-operate ay talaga pong safe yung ating pong mga riders and yung pong mga magta-tricycle dito po sa lungsod ng Lipa. Ito naman Yun lamang po, ibibigay Madam lang Chair. natin sa mayor, yung authority na mag-enter sila sa memorandum of agreement. Ngayon, kung hindi natin na-aprobahan ito, paano yung kontrata na hihingi natin? Sasabihin, bakit? Wala pa namang approval. Ngayon, at saka ito naman ay hindi compulsory. Ito depende sa gusto ng driver. Kung ang tricycle driver ay tatatlo, lilima, okay lamang ho. Dahil hindi ho ito compulsory. Sabi ko nga doon sa mga yung nag-propose ng
yung kumpanya. Pero, Madam sabi Chair, ko nga ho, palagay ko kayo good for one week. Nakalagay po kasi doon sa MOA pinapa-aprobahan, kukuhanin po nila ang listing ng lahat ng tricycle franchise driver dito po sa atin sa lungsod ng Lipa. So, kung kukuhanin po lahat yung franchisee ng tricycle dito sa Lipa, gaano po bang kadami ito? 4,000 plus 2 5, magiging 6,500. Kahit po lahat to kung aayaw naman ho, at tatatlo may gusto, wala tayong magagawa. Hindi naman po. Hindi ko naman po sinasabi sa naaayawan po nila ito. Kasi kung ako naman po ang magta-tricycle at ito naman po yung makakatulong sa akin para dumagdag ang aking income, bakit hindi ko po kukuhanin kung wala naman po akong ibabayad dun sa apps para makuha ko yung apps? Ang akin lamang po ay gusto ko lamang po na may assurance na yung pong driver and yung sasakay po na tagalipa ay may safety po talaga. Madali po kasing sabihin nung may-ari nung apps na ang hinahabol po nila yung safety ng tricycle driver and nung rider. Pero kung wala po tayong documents na pinangahawakan para po sa assurance ng safety nila, mahirap pong paniwalaan na ang habol po nila ay yung safety. Madam Chair, sa akin tingin, unique karapatan ng tricycle driver kung sila papasok sa kontrata o hindi. Ang hinihingi lamang dito, Madam Chair, ay isang resolution na bigyan natin ng authority ang mayor na to enter into a memorandum of agreement to the may taxi. Madam Chair, naniniwala naman po resolution, hindi naman na karapatan po nung magta-tricycle kung gusto po niyang gamitin o hindi yung apps. Ang akin lamang po, ang sabi po kasi kanina, ay ito daw po ay safe para sa mga tagalipa at saka po sa tricycle operator. Ngayon, ang akin po, ang tinatanong ko lamang po kung ano po yung mga safety na sinasabi nila, na ibibigay nila sa sasakay sa tricycle and dun po sa operator na wala naman pong malinaw na pagbabasihan. Hindi rin po ako, may sabi kanina, nahihingin po yung kopya ng written agreement, pero based po doon sa sinabi kanina ng chairperson, kung yun po yung makukuha, kaya naman po ako nagsasuggest na ipagpaliban muna po yung approval. Kung yun po ay mapagkakasundoan dito o hindi. Yun lang naman po, Madam Chair. Ang sa akin naman ng Madam Chair, ay ako'y siguro, bigyan natin ng authority ang mayor para makita natin kung ano ang gagawin nitong kumpanya. Okay para po. makita rin natin kung ano yung papasukan din naman ng mga tricycle driver. Para sa ganon, makita natin, safe baga o hindi. Ngayon, if ever, siguro, it's depend upon the mayor, binigyan natin siya ng kontrata, depende rin sa kanya kung paano niya. Any other discussion? Honorable Toledo, you are recognized. Madam Chair, as of the moment po kasi, yun po mga Grab po, hindi po ba, bukod po sa under po sila ng LTFRB mismo, yung national agency po natin ng LTFRB, ay yun pong kanilang process ng mismong Grab po. Meron po silang babayaran, yun pong mga kukuha po ng application ng Grab. Meron po silang babayaran. Meron din po silang one-day training para po dito. And then, meron din po silang mismong sariling application para po magamit po nila yung Grab app. Ngayon, Madam Chair, doon po sa Grab app po na yon, pag po hindi po nag-online, yung mismong may hawak po ng Grab, hindi po siya magkakaroon ng booking dahil nga po hindi po siya online. Ngayon, Madam Chair, pag hindi po siya nag-online ng matagal, nagkakaroon po ito ng parang penalty sa Grab kung bakit hindi po ginagamit yung application since siya po ay nag-apply. Sino magbibigay ng penalty? Si Grab po mismo, Madam Chair. Yun po yung nagiging siste doon po sa Grab car. Kaya ko po na-share, Madam Chair, kasi hindi ko po sure kung same po ng rules and regulations si Grab car at saka po si Grab trike, Madam Chair. Dahil, to be honest po, kami po ay, yung kapatid ko po ay merong Grab app, no? Kung saan yun po yung kanyang nininegosyo. At
Kaya po, alam po natin yung process na kumukuha pa po talaga ng franchise sa national agency po natin, of which ay yung LTFRB. So, hindi ko lang po sure, Madam Chair, kung sa Grab Trike po ba, ay ganun din po dapat yung gawin, and then tsaka pa po pupunta kay LGU for the franchise po itself or for the application po para mag-run through po sila dito. And isa pa po, Madam Chair, ito pong Grab po na ito, ang payment po nito ay dalawa po. Pwede pong online na GCash, pwede rin pong, tatlo pala po, pwede rin pong credit card at pwede rin pong cash. So, magmamatter po ulit po tayo doon, Madam Chair, dahil puros mga online po ulit yung ating gagamitin. Kaya po, Madam Chair, nag-share po ako dito at gusto ko pong malaman yung mga details po, Madam Chair, dahil medyo madugo po yung po mga applications based po doon sa natatandaan pa po nating information nung first term po natin na may nag-apply din po dito, Madam Chair, dahil nag-present po sila ng maayos kung paano po yung magiging sistema po ng kanilang payment, paano po yung magiging sistema ng kanilang customer service, and yun pong nabanggit po kanina na insurance ng pasahero at saka po ng driver, meron din po sila noon, Madam Chair. So, would like to ask din po and request na baka po meron pong mismong presentation po si Grab kung papaano po, para naman, Madam Chair, hindi rin mangyari yung pong sa ibang mga tricycle applications na sayang naman po, kumuha sila ng franchise dito pero hindi po nag-prosper yung kanila pong business, of which ay makakatulong din naman po sa ating LGU at sa mga pasero at sa kanila po mismo, in addition po sa kanilang income. Nagkaroon na sila ng presentation during the committee hearing. Yun doon sa inyo sinasabi tungkol naman sa LTFRB. Hindi naman, wala namang sinasabi ang LTFRB tungkol sa mga payment, kung ano-ano. At sinabi lang ng LTFRB, mas okay daw naman yon para sa mga pasahero na Luzon, Dalipa. Umattend din po sa LTFRB po nung committee hearing, Madam Chair. Lahat pinatawag ko, pati nga mga opisyal, inibita ko, hindi naman dumating. Ay ko. Hindi ka naman ko siya. Ang mga kapitan no, atin yung inibita, may dumating naman ng ilan. At sila naman no, okay daw sa kanila, dahil sinasabi nga ho nila, mas okay sa pasahero. Kaya lang, sabi ko nga, doon sa may taxi, ay baka hindi sila tumagal. Dahil kababarat ng Tagalipa, sa piso, nagre-reklamo, ay may dagdag pa. Sabi naman, akin din nung nalaman na yun may naidepende sa sasakay. Kung gusto mo ikaw ay may safety at ikaw ay madali at ikaw ay kalwanan, ay di, mag-grab ka. Madam Chair, bakit po ba kailangan ng Memorandum of Agreement ni Grab po? Ano po ba yung nakalagay sa MOA po itself? Ang Memorandum of Agreement, pakibasa, babasahin pag-ari. Yung important note lang po doon sa MOA po, Madam Chair, kung bakit po. Ano ga importante diyan? This 5. Please review it. May request for 1 hour recess. kahit 3 minutes lang, babasahin ko lang po. Okay. Okay. Madam Chair, I move for a 2-minute recess. No, may magtatanong pa po. Sige. Honorable Rocafort, you are recognized. Ako na magtatanong. Kararating ko lang, kababasa ko lang dito. Madam Chair, unang tanong natin ay sino po ang miyembro niyo ng committee? May pirma po ba lahat? Maaari po bang malaman kung may pirma ang members ng committee? Kasi nasa record po ay nasa si Mikey. Wala ho yata pirma, ayaw yata din pumirma. So, bakit po natin pinag-uusapan ito? Hindi ko alam. Madam Chair, wala pa po pirma. So, Madam Chair, I move that we defer the discussion because the 2 members have not signed the committee report, Madam Chair.
Hindi ko alam. Nariyan si Council Mikey. Tanong natin, if he is willing to sign o ano. May perma ka ang mga committee members. Yan. Wala pirma eh. Madam Chair, hindi ho dapat ito ni-report. Ayun, naroon. May kuhan. May hindi ko alam. Basta bigay sa akin. Tagin may magtatanong pa kung mga perma-permang yan. Ay tayo may magkakaisa dito. Ay wala namang tinatanong. Hindi, Madam Chair. May mga committee report na wala namang wala namang mga may perma, may tinatanong. Bagamat iyan ay dapat. Pero sa akin tingin, tayo magkakasama dito. Ito na may request ng mayor. Ay di, sasabihin ko sa mayor. Madam Chair. Oo. Tayo ho. Ako'y nag-conduct lang ng committee hearing for the reason na yan ay nasa committee ba ko. Pero wala mo lang akong interest diyan. It is the mayor who request the Sangguniang. Madam Chair. Di sasabihin ko sa mayor. Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I am asking a legitimate question. Ang akin hong tanong ay kung may pirma ang members. Kasi po, siguro wag muna natin pag-usapan ito. Mamaya papipirma aking membro Ay, Madam Chair. I move for a recess of 2 minutes. Declaring a recess. To convince my member. On your shoes. Honorable Silva. Honorable Toledo, you have any questions? I-defer na ba? Ano po ang sabi ng legal department po regarding sa MOA? Ganito yun. Tinanong ko kung sinong gumawa nitong memorandum of agreement. Sabi ho, yung kumpanya. Kaya nga sabi ko, amendahan at ibalik ho sa legal at i-check ho ng legal na advantages sa city government of Lipa. Hindi ko nga hula ang alam kung ito bagay dumaan sa legal. Ang alam ko ho, tinatanong ko kanina, ay meron daw ho na ibinalik na ito nga ang memorandum of agreement at nakita ko rin nga ho dahil 3 piso nakalagay doon sa ayun. Succeeding per kilometer. 3 piso ho yan. Pinagawa ko 1 piso. So ito na po yung updated yan ho, pero ang hindi ko alam kung dumaan sa legal department. Madam Chair, before we propose for the deferment, would like to comment on the memorandum of agreement na dun po sa section 1.2.4 coordinate with Grab regarding modification on the physical structure or design of tricycle sidecar which can only be made with the prior approval of the first party. Ang concern po natin dito, Madam Chair, is yung pong physical state po ng ating mga tricycle. Dahil meron pong ibang mga tricycles po natin na year 2000 model or 2010 model. So ilang years na po yung nakakalipas. Would it be possible na maging part po sila ng Grab, Madam Chair? Meron po bang limitations yung mga year model ng Grab? And then, sa akin ng tingin, wala naman ho yan. Ang gagawin na lang ho diyan siguro kung ano yung naririyan. At hindi ho naman tayo pwedeng, ngayon, kung magpuproposo tayo na magkaroon ng modification ng sidecar, ay palagay ka, wala ho politiko gagawa niya at baka tayo hindi boto. Hindi, kasi Madam Chair, yun po yung nakalagay sa MOA. No? So we would like to clear preparation for the modification na dapat naman sa atin. Pero sa ngayon, wala naman ng politiko. Hindi, gusto ko lang po, Madam Chair, hindi ko naman po sinasabing, Madam Chair, na si Honorable Silva po ang magde-decide dito. Ang tinatanong ko po, Madam Chair, is yung comment po ng Grab, Madam Chair, when it comes to physical state po ng ating tricycle and yung year model po. So, lahat po ba ng may franchise na tricycle, kahit lumang-luman at kakarag-karag na, pwede pa rin maging Grab depende nga ho sa kagustuhan ng tricycle driver. Kung ang iyong tricycle model 1972, 74 at naari at
may franchise ka, ay wala man yung dahilan para tanggihan ka ng Grab. Oh. Madam Chair, would like to... Kailangan ng Grab ang madaming tricycle driver. Ako lang, Madam Chair, gusto ko lamang pong ma-sure, kasi baka mamaya sila yung ma-reject. Kawawa naman po yung mag-a-apply. Just in case lang po na meron silang mga specifications dito. Alam nyo, ang nakikita ko, hindi ko kawawa mag-a-apply. Ang kawawa dito ang Grab. Dahil, sabi ko nga ako palagay kay good for 3 weeks or 2 weeks lang ito. Madam Itong Chair, kumpanya nilang ito. ako naman po ay gusto ko lamang pong manigurado sa rules and regulations po ng ating Grab application para po hindi masayang yung oras po ng mga mag-a-apply. Moving forward, Madam Chair, saan po yung parking ng mga Grab, lalo na po sa atin po sa bayan? Meron po kasi silang Grab pick-up. Kung saan po ito, Madam Chair? Ay, kung saan ho yung terminal nila, ay di doon ho. Madam Kung Chair, sino ho yung malapit. Kung sino yung malapit. Halimbawa, okay, magbigay tayo ng halimbawa, Sangga. Halan? Balintawak. Balintawak. Saan magpapahatid? San Lucas. Anong tricycle yon? Yung lumang may franchise o ngayong sa 2.5? Halan? Regular. Ikaw, regular. Ay di, ang mangyayari kung sino yung malapit sa base, yun ho ang Alba, sa Balintawak, ang paradahan, nga mga paradahan sa Balintawak, doon sa, wala naman tayo. Madam Puro Chair, illegal yan eh. Kung sino malapit? Hindi po kasi nangyayari, Madam Chair, na kung saan po yung paradahan ng tricycle, doon din po yung kanilang Grab pick-up. Meron po silang specification talaga, Madam Chair, kung saan po nila ginagawa or nilalagay po yung Grab pick-up. Kung mapapansin niyo po, Madam Chair, sa Maynila, hindi po lahat ng kanto merong Grab pick-up, Madam Chair. Siguro meron naman ibang Maynila, iba ang Lipa. Ang pinag-usapan ho namin din, base ho sa sinasabi ho nila, ay kung saan daw malapit na membro ng Grab. Yun po yung Madam Chair. Nila. Apo, yun po yun, Madam Chair, kung sino po makakakuha ng pasahero. Ang tinatanong ko po, Madam Chair, is kung saan po yung parang parking ng Grab po. Pag po meron pong tawag dito, pag po sila na po yung pipick up po mismo, Madam Chair. Wala akong ganun pinag-usapan na pinaka-terminal. Wala po. Ang pinag-usapan lang ko din kung sino yung malapit na sa paradahan, dahil ang tanong ko nga ho, paano ho yung galing ho sa malayo, ay di ko alin daw ho yung malapit. Next, Madam Chair, saan po yung office ng Grab sa Lipa? Dito daw ho sa Sabang. Hindi ko na ho tinignan. Saan po sa Sabang? Hindi ko na saan gayon? Alam mo ng staff Bonifacio, yun ho, puntahan ho ninyo daw. Hindi naman ako interesado doon sa mga opisina ng mga yan. Madam Chair, tinatanong ko lang. Basta mahalaga ho, meron silang opisina sa Lipa. Meron po tayong details pagdating po sa mga ganito, Madam Chair. And Madam Chair, gusto ko lamang po i-comment, 60 pesos po ang minimum fare pag gumamit po tayo ng Grab Tricycle app po, Madam Chair. Thank you po. Thank you, Honorable Toledo. Hindi ako magdi-deferred. Hindi ako mag-okay kayo na magpa-deferred. Oo. Honorable Gozos, you are recognized. Madam Chair, with regards po doon sa discussion kanina, so may request po na ma-defer muna po yung committee report on utilities 2024-00. For what reason, Madam Chair? Ang reasoning po, Madam Chair, based po kanina sa questioning ni Consala Spy, tinanong po kung dumaan po sa City Legal yung MOA, and wala po tayo mapagbasihan kung dumaan nga po o hindi yung MOA sa City Legal. So yun lamang po, Madam Chair, yung reasoning. Motion. So, Madam Chair, if it's okay, I would like to make a motion for the deferment of committee report on utilities 2024-002. So the chair is amenable to the motion of Honorable Junjun Gozon for the deferment of this subject matter upon the request of the city mayor. Okay, seconded by Honorable Morada Rocafort Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you. Honorable Gozos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for second reading Committee Report on Housing 2024-028 from letter A, B,
C, and Committee Report on Housing 2024-029. Any second? Seconded by Honorable Silva. Question, Honorable Makala, you are recognized. Good morning, Madam. Doon lang, Mr. Chair. Doon lang po sa, may question lang ako doon sa regarding doon sa letter B sa Committee Report on Housing 2024-028. Ito ho ba for private use or for public use? Madam Chair, may I request po si Consel Merlo and si Consel Mike kasi sila po yung nag-conduct ng committee hearing regarding dito sa matter. Okay, Honorable Silva, you are recognized. Can I ask gifted and talented na konsyal from Barangay Uno? At ito ho kaya letter B, ito ho ba for private or for public use? Based on the hearing of the temporary committee chairman during that time, ito ho ay private use po, Madam Chair. If it is private use, kailangan ba silang kumuha, Madam Presiding Officer, ng special use permit? Ayun sa akin pagkakaintindi, basta't resort, ay may SUP. Whether it is a private or commercial use. Madam Chair, actually po, being the chairman po of land use, normally po kasi pag nagko-committee hearing po kami sa resort, natanong ko po kung for public or private use. Kung for private use po, hindi po natin sila isinasama sa special use permit kasi po hindi po sila kukuha ng mayor's permit kasi ito po ay for private use. Ang isang example po, kunyari po tayo po nagpagawa ng bahay and naglagay po tayo ng swimming pool doon, hindi po natin kailangan kumuha ng special use permit kasi po ang gagamit po nito ay yung may-ari po mismo ng bahay at hindi po ito paparentahan kung kani-kaninong pong tao. Nakuha lamang po tayo ng special use permit para po sa resort kasi po once po natin tinawag pong itong resort, then it means po na ito po ay for public use and ito po ay paparentahan po nung may-ari ng property. Kaya po ito nire-require na kumuha ng special use permit, Madam Chair. Ay, anong malinaw dito? Ito may, anong malinaw dito? Kung base po doon sa sagot po kanina ni Consel Merlo, kung nakinig po kayo, ang sabi po for private use po, Madam Chair. Hindi kayo no need to secure a Madam Chair, special use recess permit. lamang po for 1 minute. I'm declaring a recess. Session resumes. Madam Chair, with regards po dun sa matter nila, sa question po nila kung private o public use, based po sa committee hearing, yun daw po ay for private use. So may I request po for a motion to defer the approval of Committee Report on Housing 2024-028. Yung po specifically letter A and letter B lamang po. Any second for deferment? Seconded Hindi, by may magmo-motion lamang po, Madam Chair. Kasi ako po nagpapa-approve. Ayaw nga pala. Honorable Makala, you are recognized. Letter A and letter B. Motion for deferment of Committee Report on Housing 2024-028, letter A and letter B. Any second? Seconded by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable AA Bautista, you are recognized. Madam Chair, I would like to make an oral report for the IT Committee. I move for the adoption of my oral report regarding the request of the City Mayor of the passage of a resolution authorizing the Honorable Mayor to enter into an implementing agreement with GXchange Incorporation, or commonly known as GCash, for the launching of GCash bills payment po. Any second? Seconded by Honorable Makala. Discussion. Honorable Rocafort. None. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for a resolution granting authority to execute a deed of donation on behalf of the City Government of Lipa with several barangays
in Lipa City pertaining to the transfer of ownership of Navara pickup units which are currently in possession and used by the barangays but are still owned by the city government. Referred to the Committee on Good Government. Number 2 to number 8, reclassification request of various owners for various properties located at various barangays in the city of Lipa. Referred to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Gozos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve Committee Report on Housing for third and final reading. Committee Report on Housing 2024-028, letter C, and Committee Report on Housing 2024-029. Any second? Seconded by Honorable Lina Umali Makala and jointly moved by Honorable Silva. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable A.A. Bautista, you are recognized. Madam Chair, I move for the passage of a resolution authorizing the city mayor to enter into an implementing agreement with G-Exchange Incorporation, or commonly known as GCash, for the launching of GCash bills payment for third and final reading. Seconded by Honorable Gozos, Makala, Lina, Silva, Umali, Any other matters? Ronquillo. Other matters? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you. Other matters? Madam Chair. Honorable Gozos, you are recognized. Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 6 in the business for the day. Reclassification request from residential to commercial use of spouses Henry and Myrna Gille with an area of 300 square meters located po at Barangay Bulacnin. Any Second second? motion. Seconded by Honorable Silva Umali Makala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of spouses Henry and Myrna Gille with an area of 300 square meters from residential to commercial use located at Barangay Bulacnin, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. I join the motion. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Umali Makala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Madam Thank Chair. you. Honorable Other Silva, matter, you are Madam Chair. recognized. With regard to item number 1 for business for the day, the letter of the city mayor for the passage of a resolution granting him to execute a deed of donation for the 22 pickups to the transfer of the ownership of Navara pickups units. Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent. Any second? Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor to execute a deed of donation with several barangays in the city of Lipa for the transfer of ownership of pickup which is currently in possession and used by the barangays for third and final reading. Jointly moved by Honorable Lina Gozos, seconded by Honorable Manalo, Toledo, Makala, Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Any other matters? Wala na po. Okay po, we would like to announce lang po na we are declaring half day sa SP po today. So, keep safe everyone sa pag-uwi po. So, and then also, councilors, let's have a meeting para sa presentation natin on Monday. Okay? Okay na. Sige. Ayan. Any second for, any motion for adjournment? Okay. Duly seconded. Session is now adjourned.